Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga ulit si Cheryl Joy at ngayon, kasama nyo na naman ako sa bagong segment at ngayong araw ay meron na naman tayong mga bagong bisita na nanggaling pa sila sa STI West Negros University at ngayon, ating malalaman o ating namang pagkwentuhan kung ano nga ba ang kanilang mga struggles o ang kanilang mga naranasan na kahirapan. At ngayon, welcome na natin sila. Hello, Rolly, Mariel, Kathleen, at Crisel. Hello. Magandang gabi. Magandang gabi. So, kamusta naman ang college life? Mabuti naman po. Kaya pa? Kaya pa. Yeah. Magdadar-dar na tayo. Oh. So, ngayon gabi naman sa amin ang inyong mga experience. Magsimula tayo sa unang. So, bago kayo pumasok sa kolehiyo, ano ang mga expectations ninyo? Ako? Una-una sa expectation ko nung pagpasok ko sa kolehiyo, syempre nauna na nahihirapan talaga ako kasi nag-adjust talaga ako kasi na culture shock ako sa pagdating sa kolehiyo kasi akala ko yung ang pasok sa paralan ay 7:30 to 5 p.m. Pero ngayon kolehiyo ka na, papasok ka sa paralan na kahit yung klase mo ay isang beses lang, isang oras at kalahati lang yung klase ninyo, papasok ka pa rin. Pero na culture shock talaga ako sa kolehiyo. Kasi marami ako nakakasalamuhan na hindi lang taga Bacolod, pagkos sa iba't ibang lugar dito sa Negros Occidental. So, Kathleen, ano naman ang iyong expectation sa pagpasok mo ng kolehiyo? Ang expectation ko po sa kolehiyo, akala ko parehas ng high school life, ang college life. Akala ko, sabi nga ni Ginoong Seva, na ma-culture shock ka talaga kapag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa college life. Dahil ang high school is 7, kung schedule sa school, noong high school is 7 a.m. to 4 or 5 p.m. Doon naman sa college life, mahirap talaga. Isang araw, kung malayo ang bahay ko, o malayo ang bahay ko sa school ko, mahirapan ka talaga kung isang klase lang ang sa isang araw. Hindi talaga madali na estudyante ka na malayo ang pinapasukan mong paaralan at malayo din ang mga bahay ng mga kagaya ko. So ganun talaga, akala ko mas madali ang college life dahil palapit na palapit sa pangarap. Pero hindi pala. Mas mahirap pa pala ang college life na inaakala ko na mas madali para sa akin. Pero yun ang ko. Tapos tayo kay Crisel. Ano naman na expectation mo, Crisel? Yung expectation ko ng college life, akala ko madali lang, pero mahirap pala nung una ng first year of school. Diba, wala ka pang kilala, kaya nandyan ka lang sa kilid, naghihintay kung sino yung mag-usap kung taga saan ka, kung mga chuchu. Kaya sabi nga binibinikat din na mahirap talaga kapag malayo ka pa dahil nga sa isang subject ay babalikan mo lang para makuha ka ng attendance o quiz.
So, Mariel, ano naman ang expectation mo? Expectation ko po sa college life kasi noong una po, nahihirapan ako mag-adjust kasi iba-iba po ang ating schedule. Tulad noon na ng isang subject lang, babalikan mo pa yung 7:30 pa yung klase mo. Tapos, kapag ang lahat ng subject magbibigay sa'yo ng mga gawain, hindi mo alam kung paano mo sa gagawin kasi ang daming tambak na gawain na binigay ng ating mga guro. Ganun po. Okay, salamat. Magkaklase ba kayong lahat? Opo. Oo, magkaklase po kami. Anong course yung kinuha nyo? Yes po. Ng education po. Filipino major. Naging mahirap ba sa inyo ang unang taon sa kolehiyo? Anong mga adjustments para malampasan yung kahirapan? Nauna, ang naging adjustment namin sa pagbatak ng una-una namin pagpasok sa kolehiyo ay syempre nahihirapan kami na mag-adapt sa Filipino subject kasi akala kasi namin mas madali yung subject na Pilipino, pero habang tumatagal mas nagiging mahirap siya kasi maraming mga terminolohiya na kailangan na pag-aralan kasi kung pag-aaralan pa natin yung wikang Pilipino ay mas malalim pa siya. Kaya marami talagang adjustments pagpasok ng first year namin, lalo na sa second sem. Kasi para doon namin naramdaman yung pressure ba kung paano namin malalampasan yung bawat subject. Halimbawa na lang nito, magsabay-sabay yung pagpasa ng mga project or mga quiz. Kailangan mo talaga na ipasa on time yung mga ginawa mong mga proyekto. At lalo na sa exam kasi mag-a-adjust ka talaga sa exam nila kasi iba't ibang mga sa iba't ibang guro ay iba't iba yung klase na ginagawa nila na style sa kanilang exam. Ang iba ay meron na enumeration, ang iba meron multiple choice. Minsan iba yung mga guro hindi naman nagbibigay ng mga pointers kapag nagpapa-exam. Kaya minsan nahihirapan yung mga estudyante. Kaya yun lang yung masasabi ko na hindi naging madali yung unang taon namin sa kursong Pilipino. So, sa kabila ng pressure at mga problema na narasan ninyo, paano nyo naman ito nasolusyonan? Nasa lahat. Kasi alam naman natin na sa bawat buwan o sa bawat araw, bawat linggo at buwan ay alam naman natin na nag-i-improve tayo na sa bawat araw na siyempre itong mga binigay na gawain sa atin ngayon ay nahihirapan tayo. Kapag ipinagawa ulit sa atin yan ng guro natin ay parang nagiging madali na kasi napagdaanan natin yan yung ganyan na mga gawain. Kaya just improving everyday na kailangan mag-level up tayo sa ating kinuha na kurso. Tama. So proceed tayo. Sa palagay nyo, ano ang pinakamahirap na problema na naranasan nyo ngayong kolehiyo kayo? Ang problema na naranasan ko sa kolehiyo ay ng financial dahil na hindi naman wala ka nang papasukan ng ibang eskwelahan kaya nang hindi ka nakapasa sa exam kaya nang pumasok ka na lang sa isang university para makapagpatuloy sa iyong pag-aaral. So ano naman ang pwede nyong maipapayo sa darating pa lang na pasukan, ang mag-e-enroll pa lang na bago?
anong pwede nyo maipayo o ibigay na advice? Siguro yung ako po. Oo. Siguro yung mabibigay ko lang na advice sa mga bago na mga papasok sa kolehiyo na kukuha ng kurso na Pilipino ay siguro kailangan lang talaga nila na mahalin yung kinuha nila na kurso kasi alam naman natin na bawat kurso ay mahirap naman talaga, hindi lang sa Pilipino. Pero kapag pinili mo talaga yung Pilipino, kailangan mo talaga na mahalin. At dito sa kurso na Pilipino ay mahasa talaga yung pagsasalita mo sa wikang Pilipino. Kaya malaki naman ang tulong ng kurso na kinuha ko na major in Filipino kasi mas napag-aralan ko yung mga kung anong ba ang kasaysayan ng ating bansa. Halimbawa na lang dito yung mga salita na ginamit nila. Halimbawa dito mga libata na mga wika na ginamit noong ilang taon pa yon. At syempre kailangan talaga nila na magsikap sa kanilang kinuha na kurso para hindi sila mahirapan or hindi masayang yung ibinayad nila sa kanilang kurso na kinuha. Maraming salamat. Kathleen, ano may papayo mo sa mga paparating pa lang ng mga Filipino student? Papayo ko lang sa estudyante na mag-aral lang mabuti, huwag mag-cutting classes, huwag pumunta kung saan. Dapat direct sa school at mag-aral lang mabuti at yun lang. Sana ay na pumili kayo ng kurso na mabagay at mahal nyo na kurso para hindi kayo mahirapan sa huli. At yun lang po. Salamat. Crisel, meron ka bang may papayo sa incoming college student na Filipino rin ang gustong kunin? Isa lang, may papayo ko lang sa nila ay, sabi nga ni Ginoong Seva ay mahalin nyo kung ano yung kinuha nyo dahil madali na lang yan kung yan ang gusto mong kunin. Salamat. Mariel, may dadagdag ka ba? O may papayo ka ba? Ipapayo ko lang sa incoming first year na kukuha ng major in Filipino ay kagaya nga ng sinabi ng mga kasama ko na pumili ka ng dapat na kurso na dapat para sa iyo at na gusto mo, hindi yung kukuha ka ng kurso na hindi mo gusto tapos magreklamo ka dahil nahihirapan ka. So maraming sa inyong apat sa pagbahagi ng inyong mga experience at yung mga karanasan nyo at kung paano nyo ito nasolusyonan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin segment na to. Nawa ay ang inyong paghihirap ay masuklian ng kaginhawaan sa huli. Padayon future LPTs! LPT! Salamat po! Maraming salamat po! Maraming salamat po.